Hey guys, welcome. Kung meron kang gustong gawin, 'di ba? Tapos yung gusto mong gawin na yun, for sure mapapagod ka. Kasi nga ano siya, artistic siya. Kunwari gusto mo mag-upload sa YouTube, gusto mo gumawa ng vlog, gusto mong simulang mag-livestream sa Twitch, gano'n, o kaya sa YouTube, pwede na mag-livestream sa YouTube. Gusto mong gawin yun eh. Kumbaga parang nandyan sa puso mo na gusto mo siyang gawin. Ngayon, for sure mapapagod ka. Tapos umaabot na ng 1 o'clock, 2 o'clock, doon ka pa na makakatulog. Kasi nga kailangan mo siyang tapusin, 'di ba? Kasi nga gusto mo siyang gawin. Ngayon dahil sa pagod mo 'yun, naging risky siya bigla. Kumbaga, hindi na siya hindi na siya basta gusto ko lang gawin tapos mag-enjoy lang ako. Bigla naging risky na siya kasi nga nakakaapekto na siya. Kunwari meron ka pang trabaho sa umaga, gigising ka ng 7, eh kakatulog mo lang ng 1 or 2, 'di ba? So bigla naging risky na siya. Nakakaapekto na siya sa work mo, sa trabaho. Ngayon, syempre hindi naman porke nag-upload ka, nagsimula ka sa Twitch, nagsimula ka sa YouTube, Facebook, ganun, eh magsa-succeed ka na, di ba? Hindi naman lahat sumisikat. Hindi naman lahat nagiging successful dito sa ganito. Ang tanong, worth it ba o hindi? Nasimulan o kumbaga pag wala ka pang nagagawa, nasa isip lang. Worth it bang simulan? O kaya pag nasimulan mo na, worth it bang ituloy? O kaya pag tuloy-tuloy ka na, nasimulan mo na, tuloy-tuloy, worth it bang tapusin hanggang dulo, ganun. So, yung dalawang tanong na yan, yung gusto kong lagyan ng opinion sa linggong to. So, every week, itatry kong magtanong ng dalawang tanong. Ang tawag ko dito sa format na to ay the duality of my human experience. O, di ba? Astig. Ngayon, simulan na natin. Let's dive into it. Let's go! Ngayon, nakikita nyo sa sa thumbnail na parang si Bini Colette, yung nasa thumbnail ko. Tapos isang misteryosong tao na for sure hindi nyo pa nakikita or hindi nyo pa na, ah, hindi nyo, sino ba yan? Parang gano'n. Pero si Colette, sigurado kilala nyo. Ngayon, bakit yung dalawang yan, yung nandyan sa thumbnail ko, habang tinatanong ko, worth it ba o hindi? Si Colette kasi, siya yung napili kong i-represent yung Bini kasi bias ko siya. Yun lang naman yun, ganun lang kasimple. Pero nanood matagal nang na-release yung Born to Win nila na documentary. Napanood ko yun eh. So parang nakita ko yung struggles nila. Nakita ko yung hardships nila, yung hirap nila. Kung paano sila na nakahiga lang, ganun. Tapos paano sila yung pinaka-striking na scene para sa akin sa Born to Win si doc na yun. Yung nakita ko si Colette. Kumbaga parang nakahiga lang. Wala siyang, nakatingin lang siya sa ceiling, sa dingding. Wala siyang ibang gustong gawin at that time, kundi magpahinga. Kumbaga, hindi man kumain eh, hindi man mag-relax, hindi man mag-cellphone. Talagang nakahiga lang siya dun. Kasi nga sobrang pagod niya sa training, sobrang pagod niya sigurado sa mga, maliban sa training, kailangan pa nilang gumawa ng video, kailangan pa nilang mag-livestream. Wala pang Jollibee nun, wala pang Coke, hindi pa sila endorser. So parang hindi sila, kailangan nila mag-diet, hindi nila makakain yung lahat ng gusto nila. Grabe yung mga pinagdaanan ng Bini para maabot nila yung na yan, yung mga success nila. Tapos naabutan pa sila ng pandemic. Although lahat naman tayo nahirapan sa pandemic, pero sila kasi wala silang kita eh. Alam mo yun? Tuloy-tuloy lang silang nag-training, tuloy-tuloy lang silang lumalaban, pero walang kasiguraduhan. At that time, nung panahon na yun nung panahon na yun, hindi nila alam kung magiging sikat ba sila. I mean, meron silang 68 yata or 80 something na blooms nung nagsisimula sila. So ngayon, sobrang dami na, di ba? Pero at that time,
ginagawa lang nila yun para sa 68 Blooms. Alam mo yun? Kumbaga napakakonti lang ng fans ng Blooms na nagpo-perform sila para dun sa 68 na yun, para sa 68 na yun. Ganun lang kakonti. Kung isipin mo, parang 68, 80 views lang yun every time na mag-upload sa YouTube. Ganun lang kadami yung ginagawa mo ganun lang kadami yung viewers mo for the past 1, 2 years. Tapos ngayon, bumulusok sila, di ba? Kumbaga nakikita natin na, oh, sobrang sikat yung mga to astig, di ba? Pero nakikita na lang natin yun in hindsight eh. At that time, sigurado ako, hindi nila alam kung ano yung kakalabasan nito. Parang gano'n. Kumbaga, basta tuloy lang, laban lang. Kasi, balik tayo doon sa una kong tanong, worth it ba o hindi? Well, sa kanila, it seems like worth it siya, di ba? Kumbaga, nakita natin yung fruits ng labor nila. In the benefit of hindsight, syempre. Kumbaga, nakikita na natin yung end goal eh. Ngayon, yung nandun naman sa katabi ni Colette na malaki yung chance sabihin niya, sino ba yan? O, kasi hindi niyo siya kilala, malamang, sa malamang, hindi mo pa nakikita yan. Hindi niyo pa siya, kung na-view niyo siya or something, YouTube, kasi yan eh, YouTube content creator yan. So, kung nakita niyo na siya or something, tapos fans kayo niyan I mean, di ko alam kung may fans na yan, yung taong yan. Pero konti-konti lang yung yung videos niya. Mostly shorts, kung nang nakita ko yung niya, yung channel niya. Mostly shorts, tapos konting-konti lang. Wala, I mean, meron siyang live stream. Wala, parang nagsimula siya mag-upload 3 years ago. Tapos, hindi siya nag-upload for 2 years? Oh, 2 years. So, 2 years siyang hindi nag-upload. Bigla, okay. So, parang dito, makikita natin, no? Huwag parang dito sa tao na to, nasa katabi ni Colette. Parang, hindi siya worth it. Parang yun yung lumalabas, no? Kasi nga, huminto siya eh. Napasuko siya. Tapos, ayan, parang nag-upload siya ulit eh. Last week, yung last niyang upload. So, parang, okay. Nagsimula siya ulit. So, anong ibig sabihin nito? Worth it ba? Worth it ba ulit? Baga, daw eh, na yung napag-alaman ko dyan sa YouTube content creator na yan, kaya siya napastop kasi siya eh, nagkaroon siya ng baby. So, hindi naman daw niya sinisisi yung pagkakaroon ng baby. Kasi, syempre, masaya yun eh. Masaya yung kakaroon ng baby. I'm pretty sure kahit sinong magulang sasabihin yun na masaya yung magkaroon ng baby. Pero, syempre, mag-aalaga siya eh. Tapos, sabi niya daw, sila lang dalawa daw nung asawa niya yung nag-aalaga. So, wala silang karelyep o ganun. Siguro. So, parang, wala siyang choice kundi huminto kasi napupuyat siya eh. It seems like napupuyat siya kasi parang ganun yung sabi niya, kumbaga parang wala na siyang oras maglaro at that time. Kumbaga parang 2 years na yun, 2 years span na yun, hindi na siya makapaglaro kasi nga kailangan niyang gumising na maaga. So, kailangan niya matulog na maaga. Kung makapaglaro daw siya, siguro mga 1 or 2 hours lang. Kumpara dati, di ba? Kumpara dati daw, parang 4 hours, 3 hours, kaya niya. Pero ngayon, parang hindi na daw. So, pwede nating tawagin, kung titingnan ko lang sa observation ko, parang nagkaroon siya ng midlife crisis eh. So, sabi niya, parang daw, tinanong, bakit bigla nag-upload siya ulit? Parang ganoon. Kumbaga parang, okay, nag-upload ka ulit last week yung upload mo. Ngayon, sabi niya, well, nagkaroon daw kasi ng advancement sa AI eh. So, parang artificial intelligence, ChatGPT, Midjourney, ganun. Ngayon, gumawa siya ng separate YouTube channel eh, na parang hindi, na almost related sa AI lahat. So, parang walang original content, parang ganun. Kaso, parang parang hindi daw siya masaya. So, parang hindi siya masaya. So, tinuloy niya itong channel na bago na to.
Ay, itong channel niya dati. So, anong pinagkapareho nung ano na 'to ni Colette, Bini Colette tsaka nitong YouTube content creator na 'to na hindi niyo naman kilala? Well, yung yung pinagkaiba nila is successful sila. Kumbaga kumikita na sila sa ito yung pinagkapareho nila, gusto nilang gawin. Meron silang parehong gustong gawin, eh. Yung Bini gusto nilang gumawa ng kanta, mag-perform, sumayaw, mag-training, lahat. Ito namang YouTube content creator na 'to, it seems like gusto niya talagang maglaro, gusto niyang mag-share, gusto niyang mag-YouTube, pero hindi pa siya umabot sa kumikita siya. Pero merong ano, parehas sila merong artistic hunger, artistic appetite. Kumbaga parang gusto nila, merong gutom sila sa artistic. Hinahabol nila yung artistic endeavors nila. Gusto nilang meron silang outlet, parang ganun. So, yun yung connection, yun yung pagkakapareho nila. Kumbaga meron silang parehong artistic appetite. And yung isa successful, yung isa hindi pa. Gusto ko sabihin. Ngayon, anong connection nito sa akin? Bakit natin bakit natin siya pinag-uusapan? Kumbaga ano ba 'tong connection niya? Well, hindi ako stalker nung pangalawa, nung pangalawang tao. Kumbaga hindi ako 'yun. Guys, ako 'yun. So, huminto ako mag-upload dahil sa baby tsaka kailangan nawalan talaga ng oras. Pero bandang dulo, eto ulit nag-upload ako ulit. Yung isa lang naman yung tanong ko sa sarili ko, eh, worth it ba o hindi? And laging pumupunta sa worth it, eh. Siyempre ngayon hindi ko pa nakikita yung fruits of my labor kasi nga ano bang kinikita ko ngayon, 'di ba? Kumbaga nag-upload ako ngayon, mga anong oras na, tapos kailangan ko pa mag-render, kailangan ko pa mag-edit, kailangan ko pa mag-upload, kailangan ko pa maggawa ng tag. Pero sinasabi ko pa rin sa sarili ko, worth it. Considering na hindi ko alam kung umaabot yung malamang hindi ko maabot yung levels ng Bini or levels ng ano. Pero mare magkaroon lang ng following na 1,000,000 subscribers, 100,000 subscribers, 1,000 subscribers, 500 subscribers, di ko alam. Pero yung sagot ko pa rin worth it. Kasi meron akong gutom, meron akong nararamdaman sa sarili ko, meron tumatawag sa akin, eh. Tinatawag ako ng paggawa ng creation. Kumbaga meron akong naiisip na sa utak ko, meron akong nai-imagine and gusto ko siyang magawa. Gusto ko siyang masimulan, gusto ko siyang ma-upload. Gusto ko siyang ipakita sa mundo, gusto ko siyang makita na nandiyan na sa harap ko, parang gano'n. So, wala pang kita 'to, wala pa 'tong ad revenue itong channel na 'to. Sisimula pa lang talaga siya. So, parang wala pa akong hindi ko pa alam kung saan pupunta 'to. Pero yung goal ko naman siyempre lahat naman ng sisimula ng channel, yung goal is kumita, yung goal is magkaroon ng, maging sustainable 'to. Kumbaga hindi lang yung tipong upload ka lang ng upload tapos wala namang nanonood, walang nag-aano. So, ta-try kong mag-upload every week pa with you in mind. Kung sino ka mang nakikinig ngayon na ta-try kong ilabas lang yung opinyon. Yun nga, magtatanong ako ng dalawang tanong. Hopefully, magustuhan mo 'tong format na 'to. Siguro umabot ka na dito sa dulo, eh. Padulo na 'to, pa-ending ka na. Umabot ka na dito tapos nandito ka pa din. Kumbaga nakikinig ka pa din. So, kung ikaw yun, kung nanonood ka pa din, nakikinig ka pa din, hindi ko alam kung nanonood ka pero ayan, meron na kumakanta si Sven sa ano, hopefully nagugusto ay hindi, malamang di mo naririnig kasi muffled yung sound. Salamat kung nandito ka pa din. Salamat na, pinapakinggan mo pa rin 'tong ano ko 'to, hindi ko alam kung rant yung tawag dito, the duality of my human experience. Salamat, sobrang salamat. And salamat din kung siyempre
kung magla-like ka, 'di ba? Kung magla-like ka, kung magsu-subscribe ka, ay kunwari hindi ka pa naka-subscribe, ay nakita ko lang 'tong YouTube na 'to, subscribe. Try mo lang, libre lang naman, 'di ba? Tapos kunwari hindi mo siya nagustuhan, nag-dislike ka, mag-comment ka na, sagad mo na. Hindi mo na gusto hindi ka pa nag-comment, comment ka na rin nun. So, kung kaya mong i-share, gano'n, sobrang salamat sa pakikinig. And as always, I am the Lion Man.